Magandang araw! At para sa part 2 ng Bicol Experience namin ni Bingo, eto't umaga pa lang nagre-ready na ang lahat para sa selebrasyon ng birthday ni Tita Maricel. Habang abala sila Bingo, tata at nanay sa pag-aayos ng backdrop dito sa labas, eto't busy rin ang mga boys sa pagluluto ng mga putaheng ihahatag sa lamesa mamaya. Rami-raming hiwain at tadtarin nga ang kakaharapin namin ngayong umaga. Kailangan kasi naming maluto ang lahat ng putahe bago magpananghali. Bukod kasi sa amin na nandito ngayon, inaasahan din ang pagdating mamaya ng mga kamag-anak pa namin na nanggaling pa sa ibang bayan ng Bicol. Maya-maya pa, habang abala ang lahat sa pagluluto at pagsasaayos ng hapag, Atay, naiipo ako. Puputog na yung pantok ko. at sinamahan ko muna si Bantot na makaihi sa labas. Yun nga lang, medyo natagalan kaming makabalik. Ito kasing si Pogi, tumakbo doon sa malayo. Gusto yatang makipagkaibigan sa mga Bicolanong aso na taga dito. Ay, hindi ko po maintindihan yung mga aso sa labas. Iba yung mga salita nila. Nang sandali pa, ketong si Lolo may daladalang fresh na buko para sa atin ni Tatay na syempre pinakamaganda sa lahat. Bagamat masama ang lagay ng panahon dahil sa bagyo ngayong araw, hindi nagpatinag ang lahat para ma-celebrate ang 60th birthday ni Tita Maricel. Nang dumating na nga ang ilan pang mga sangkap na gagamitin namin sa pagluluto, eto't nagsimula na ang tunay na laban. Atay, andito lang po ako sa kwarto ha. Luto ka lang po dyan. Nakikipaglaro lang po ako dito sa mga pinsan ko. Okay na, huwag matigas ang ulo dyan ha. Hindi po, tatay. I love you. Maingang nakakamiss ang ganitong eksena sa probinsya. Abala ang lahat, luto dito, luto doon, para sa ikasisiya ng lahat. Tinangalang at magagaling ding magluto ang mga kamag-anak ni Tatay. Bagamat maraming putahe ang kailangan naming lutuin ngayon, walang problema dahil basta't sama-sama, mas maginhawa. Di rin nagtagal, dumating na rin ang mga kamag-anak naming galing pa sa Erosin, ang mga pinsang buo ni Lola Remy. Instant reunion nga ang magaganap makalipas ang ilang mga taon. Masaya ang aming mga puso dahil muli kaming magkakasama-sama sa espesyal na araw na ito. Oo nga pala, Bingo anak, nasaan ka? Atay, andito po ako sa kwarto. Natutulog po ako. Sumasagot lang ako ngayon pero tulog po ako. Napuyat kasi ako kagabi. Ay, lakas-lakas mo humilit eh. Sige anak, matulog ka lang dyan. Magpahinga ka dahil pagkatapos ng birthday celebration ni Tita Maricel, didiretso na raw tayo sa Donsol at matutupad mo na yung pangarap mo makaligo sa dagat. Ilang sandali pa, matapos maigayak ang lahat ng kinakailangan, eto't nagsimula na ang tunay na kasiyahan. Happy 60th birthday, Tita Maricel! Naway bigyan ka pa ng Diyos ng mas mahaba pang buhay. Blow your candle na po! Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola! Sana po nagustuhan yung gift namin ni Baby Isa. Mura man yan, pero punong-puno ng pagmamahal. Ano pa nga bang hinihintay? Eh di, sayawan na! Gamat biti ng oras, sana'y napasaya ka namin, Tita Maricel. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Kinabukasan nga, heto't diretso agad kami sa Donsol Sorsogon bago kami umuwi ng Bulacan para naman matupad ang pangarap ni Bantot na makaligo sa dagat. Sa wakas, makakaligo na sa dagat. Dala mo siyang black potay. Pero sa hindi kalayuan, biglang umapaw ang tubig sa kalsada. Dahilan para mag-iba kami ng ruta papunta sa aming destinasyon. Dahil sa bagyo, signal number 1 ang Bicol sa mga pagkakataong ito. Sana nga gumanda pa ang panahon para naman makaligo ang anak ko mamaya sa dagat. Atay, ibig ba sabihin, hindi tayo maliligo sa dagat? Ano ba yan? Bago nga kami dumiretso sa bahay ng aming tiyahin dito sa May Donsol, heto't namili muna sila ng ilang mga ulam para sa tanghalian naming mamaya. Dagat, dagat, dagat. Gusto ko ng dagat. Ayoko niyan sili. Maanghang yan. Gusto ko mag-swimming sa dagat.
Anak, tatapatin ka ni tatay. Hindi ko alam kung makakapag-swimming tayo mamaya eh. Galit daw ang dagat dahil sa bagyo. Huwag ka na magtampo. Sabi mo po tay, maliligo tayo sa dagat. Napabili pa ako kay nanay ng sunblock at saka salbabida. Sige, ganito na lang. Pagdating natin sa Bulacan, dadalhin ulit kita sa SM. Sige po tay, huwag na tayo maligo sa dagat. Delikado ngayon kasi may bagyo eh. Dahil mo ako sa SM ha. Hindi rin nagtagal, nakarating na rin kami sa Dunsol. Sa pagkakataon nga na ito, kasama si Bantot. Eto't papunta kami sa dagat. Habang buhat-buhat ni tatay ang kapatid niya na si Tata Rina. Di man kami makaligo ngayon, makita lang ni Bingo yung dagat na matagal niya nang gustong puntahan, masaya na si tatay. Wow, ang ganda pala dito sa dagat. Kaya lang, galit ang mga alon. Hindi kami makakaligo. Next time na lang. Di ba po tatay? O anak, promise yan ni tatay sa'yo. Babalik tayo dito kung loloobin ng Diyos. At sa pagbabalik natin, sigurado, makakaligo ka na sa dagat. Oh, baby Isa, hindi ka pwede maligo. Diyan ka lang sa buhangin na. Huwag ka dun lalayo. Delikado dun. Bukod sa mga giant pusit, dito rin matatagpuan sa Dunsol ang ipinagmamalaking mga whale shark o butanding ng mga Bicolano. Tatay, bakit yung sinabi yung butanding sa akin nakatutok yung camera? Dapat doon sa malayo. Bago nga kami bumalik doon sa bahay nila tita, heto't in-experience muna naming magtatay ang maglakad dito sa seaside. Napakasarap sa pakiramdam na kahit malayo ang Bicol, kasama ko pa rin si Bantot. At pagkabalik nga namin, heto't naghihintay ang napakasarap na tanghalian. Matapos nga ang nakakabusog at masayang pananghaliang iyon, heto't hindi na rin kami nagtagal at dumiretso na kami pauwi ng Bulacan. Tatay, oh, nahihiya yung bulkang mayon. Sa susunod na bike namin, magpakita ka na ha. I love you. Paano? Hanggang dito na lang po muna ha. Maraming salamat po sa muli ninyong panonood. Magpapahinga muna po si Bingo at si Tatay sa biyahe. Paalam!